po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po akong buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo kay Filemon. Okay, sulat ni Pablo kay Filemon. Meron lamang pong isang kabanata iyan. So, babasahin po natin ang talatang 7 hanggang 11. Okay, Philemon chapter 1, the only chapter it has, verses 7 to 19. So pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon, forgiveness as we received, we must also give. Okay, ang pagpapatawad kung ano ang ating tinanggap, ito rin naman ang ating dapat ipagkaloob sa iba. So babasahin ko po ito mula sa ang bagong Biblia translation, beginning with verse 7. Lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos kapag naalala kita sa aking mga panalangin, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal at ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Idinadalangin ko na ang pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Kristo. Sapagkat ako'y totoong nagagalak at naaaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Dahil dito, bagamat kay Kristo ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan, ngayon may alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala akong pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya'y aking pinababalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. Nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. Marahil ito ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa iyo ng ilang panahon upang siya'y mapa sa iyo magpakailanman. Hindi na bilang alipin, kundi higit sa lahat, o alipin isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo, maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Kaya kung ako ay itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Verse 19. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin, pati ang iyong sarili. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang isa sa mga uniqueness ng Christianity or ng biblical Christianity ay itong tinatawag na exclusivity. Ano ibig sabihin? Meron po tayong mga inaangkin na pag naging kontra sa iba, no, yung kanilang pagiging kontra ay nagiging mali, no, sa ating pong paniniwala. Halimbawa, no one can be saved without Jesus Christ. Diba? Yan yung isa sa mga exclusive claim ng biblical Christianity. May pinapangaral natin ang mensahe ng Ebanghelyo na maliligtas lamang ang isang makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. O sila lamang na mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging mga anak niya. So yun yung mga tinasabi nating exclusive claims ng biblical Christianity. Kaya naman sa mata ng mundo, often tayong mga may ganitong klase ng claim, nasa atin ang burden of proof. Ano ibig sabihin? No? So tayo nagki-claim na tayo ang anak ng Diyos because of our faith in Christ at tayo lamang ang ligtas, no? Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo lamang at dahil sa kanyang biyaya lamang. So kailangan nating patunayan yung ating mga claim.
Paano natin patutunayan ang ating mga claim? Of course, hindi lang natin pwedeng, sinabi ko eh. No? Hindi lang natin pwedeng patunayan. Yung totoo yung ating mga claim dahil lang sinabi natin. No? O kaya, totoo yung mga claim natin dahil nakasulat sa Bible. Of course, nandun yun. Ano? Pero paano natin patutunayan na nasa atin din yun? No? Hindi lang ito sinabi ng Biblia, kaya ito'y totoo, kundi ito'y totoo dahil karanasan natin. Of course, papatunayan natin ito by backing it up with what we do. Kung ano yung inaangkin natin, ay lalagyan natin ng suporta ng kung ano yung dapat nakikita sa atin. Sa usapin po ng pagiging exclusive ng Christianity, ang isa pa sa mga bagay na kiniklaim natin ay ang forgiveness. Sinasabi ng Biblia na tayo na may mga kaugnayan kay Kristo ang totoong nakaranas na mapatawad sa ating mga kasalanan. At ang Biblia ay nagtuturo din sa atin na hindi lang tayo dapat maging komportable na tayo tumanggap ng kapatawaran, kundi tayo din naman ay mariing inuutusan ng Biblia na magpatawad din naman sa iba. So tayo mga nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, dapat maging mapagpatawad sa ibang mga tao. Yes, the Bible teaches us that forgiveness is theological, na ang Diyos mismo ang siyang unang nagpakita sa atin at nagpatunay sa atin kung anong ibig sabihin ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan dahil sa ginawa ng kanyang anak doon sa krus. But forgiveness is also practical. So, hindi lang natin pwedeng sabihin, it's a theological matter. No, naranasan ko na ako'y patawarin ng Diyos. Of course, it's also something that is practical. What do we mean by that? It is a beautiful experience, no? Na hindi lang natin kiniklaim na totoo na sa atin, but it is a beautiful experience among believers. Na tayong mga nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, we can also forgive those who have offended us. So gusto ko i-summarize yung pag-aaral natin ngayong hapon this way. By experiencing God's forgiveness, we have learned how to forgive others. By experiencing God's forgiveness, we have learned how to forgive others. Sapagkat naranasan natin na tayo ay mapatawad na totoo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, kaya naman alam natin kung papaanong magpatawad sa iba. So dalawang bagay po yung gusto kong pansinin natin from this passage. Una, the practical reasons for forgiveness, the practical reasons for forgiveness. And secondly, gusto ko rin ipakita from these verses the practical operations of forgiveness. The practical operations of forgiveness. So tingnan po natin yung una, the practical reasons. Ano yung mga practical na dahilan kung bakit kaya nating magpatawad? Bagamat ang tema ng Philemon is forgiveness, kapag binasa mo yung buong letter ni Paul kay Philemon, it's about forgiveness. Pero wala kang mababasang salitang forgiveness sa letter na yan. So that's one of the beauties of this letter. Hindi mo naman kailangang isulat yung salita na gusto mong talakayin, pero kung yung naman buong mensahe ng salita na yun ay nakapaloob mismo doon sa iyong sulat. Paul didn't define forgiveness for us in this letter. Instead, he described it. No? Hindi po niya binigyan ng definition. Ano ba ang forgiveness? From this letter to Philemon. Ang ginawa niya, dinescribe niya sa atin in the entire letter itself kung anong ibig sabihin ng forgiveness. Now, si Philemon po ay isang mayamang miyembro ng iglesia sa Colosas. Okay, isa siyang mayaman na miyembro sa iglesia sa Colosas. At madalas, pinaniniwala ng mga scholars, base na rin sa talatang 2 o verse 2 ng letter na ito ni Paul sa kanya, that the church itself in Colossae assembles in his house. So probably yung church at Colossae, di ba, meron sinulatan si Pablo na iglesia sa Colosas. Maaaring yung iglesia na yon doon sa bahay niya, nagtitipon. Usually kasi, pag pinag-aralan mo yung mga New Testament churches, wala naman silang building na ganito. Bukod sa hindi pumapayag ang Roman government
pine-persecute din sila. Kaya madalas, ang mga churches sa New Testament ay nagtitipon sa mga bahay ng mga member. Kaya tinatawag na house churches. But just like any other ordinary Christian, si Philemon ay nakaka-encounter din ng problema. And in fact, in this letter, he has a very serious problem. Doon sa verses 10 to 12 ay ipinakita sa atin ni Apostol Pablo yung dahilan niya kung bakit siya sumulat kay Philemon. Babasahin ko po ulit. Sabi po dito, ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nung ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya'y aking pinababalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. So, sa madaling salita, si Apostle Paul was writing in behalf of Onesimus. Sino ba si Onesimus? Si Onesimus po ay alipin ni Philemon. Okay, tandaan natin, panahon ng ng New Testament, ay may mga umiiral pa rin na kostumbre at maging batas patungkol sa pagmamay-ari ng mga alipin. So, Onesimus was Philemon's slave. At pag tinignan mo sa verse 18, it appears na nagawan ng kasalanan ni Onesimo ang kanyang master. So, probably, siya'y lumayas mula kay Philemon. At hindi lang siya lumayas, nung siya'y lumayas, meron pa siyang dinalang pera. Yan ang problema ni Philemon kay Onesimus. Pero ang ganda ng providence ng Panginoon sa story. No, makikita mo rin dito sa binasa natin. By God's providence, ito pong si Onesimus, nakarating siya sa Roma. So umalis siya sa Colosas, no, tinakasan niya si Philemon, no, ninakawan niya ng pera. Siguro yun yung ginamit niya para sa kanyang pagta-travel. Nakarating siya sa Rome. At doon nakilala niya si Pablo. Hindi ko alam kung paano nakakilala si Pablo at si Onesimo because Paul at this point was in prison. No? So nasa loob siya ng bilangguan. So hindi ko alam, baka pagpunta ni Onesimo sa Roma, gumawa din siya ng kasalanan doon na naging dahilan kung bakit nakulong siya sa Roma. At maaaring yun ang dahilan kung bakit nagkakilala sila ni Pablo. At yun ay nilayo ng Diyos, no? Yung pagkikita at pagkakakilala ni Onesimo at ni Pablo, pagkat sangayon sa verses 15 to 16, na-convert si Onesimo sa pamamagitan ng pakikinig sa pangangaral ni Pablo ng Ebanghelyo. At dito makikita natin ang kagandahan ng turo ni Pablo patungkol sa pagpapatawad. However, in order for Onesimus to return pabalik kay Philemon, kailangang mamagitan si Pablo. Yun yung dahilan kung bakit sumulat siya kay Philemon. So kilala ni Pablo si Philemon, and at this point, kilala din ni Pablo si Onesimo. Iniisip ni Pablo na kailangan niyang mamagitan at ang ginamit niyang leverage sa kanyang pamamagitan para kay Onesimo ay ang pagkakakilala niya kay Philemon. Doon sa verse 5, pinapakita sa atin dito kung gaano kataas ang pagkakilala ni Pablo kay Philemon. Sabi diyan, sapagkat nabalitaan ko, verse 5, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal at ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Now, this is very impressive, mga kapatid. Bakit? Kasi, bagamat namagitan si Pablo between Philemon and Onesimus, hindi ipinilit ni Pablo yung kanyang otoridad bilang apostol. Pwede niya gawin yun tanggapin mo si Onesimo kasi ako bilang apostol ang nagsasabi sa iyo na siya ay mananampalataya na ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, may bearing yun. Kung gagawin ni Paul yun, bibigat ang kanyang salita bilang apostol. At kilala ni Philemon si Pablo bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, instead of using his apostolic authority, si Pablo ay nag-apila kay Philemon on the basis of their friendship. Yan ang maganda, di ba? Yung kanyang pamamagitan ay hindi sa pamamagitan ng pagpipilit ng kanyang otoridad o ng kanyang pagiging matanda. Kundi ginamit niya yung kanyang pagiging magkaibigan. The Apostle Paul knew Philemon. Kilala niya. At ginamit niya yung pagiging pamilyar nila sa isa't isa para
mapatawad ni Pilimon si Onesimo. At tingnan mo dito, ang ganda ng ginawa ni Apostle Paul, no, para ma-convince niya o matulungan niya para maintindihan at maunawaan ni Philemon na kailangan niyang patawarin at tanggapin si Onesimo. Dalawang bagay ang ginawa niya. Una, he appealed to Philemon's inclusive love. So yun yung unang ginawa ni Apostle Paul. No? Umapila siya kay Philemon sa kanyang comprehensive or inclusive love. Verse 5a, ang sabi diyan, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal. So dito makikita natin, Paul is fully aware that Philemon is a very loving person. Ano? So yun yung isa sa mga kinasangkapan ni Pablo para himukin si Philemon na patawarin si Onesimo. Siya ay isang mananampalataya na mapagmahal sa iba. Now, by reading this verse alone, siguro sasabihin ng iba, hindi naman kilala talaga ni Pablo si Philemon kasi yung sabi niya dyan, nabalitaan ko. Pwedeng sabihin na hearsay lang pala. No? Yung kanyang pagkaalam na si Philemon ay mapagmahal na tao. Pero pag binasa mo yung verse 7, ito pong sulat ni Pablo sa kanya, madaling i-refute yung kaisipan na hearsay lang pala yung pagkakakilala ni Pablo kay Philemon na siya ay loving person. Ano sabi sa verse 7? Sapagkat ako'y totoong nagalak. But take note of the word, past tense, no? Ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Anong sinasabi ng talatang 7? Hindi lang po hearsay yung pagkakaalam ni Pablo na mapagmahal si Philemon. It's a personal experience para sa kanya. Alam ni Pablo dahil naranasan mismo niya kasama na ng buong iglesia ng Colosas na si Philemon ay isang taong mapagmahal. He knew very well that Philemon is not a selective person, no? When it comes to his demonstration of love for others. Hindi siya yung yung pipiliin ko lang yung gusto kong ibigin at hindi ko iibigin yung ayaw kong ibigin. No, nakakalungkot kasi, di ba? Ito yung totoo. Aminin po natin that there are people who claim to be Christian and even Reformed Christians na selected ang kanilang minamahal. No? Very selective ang kanilang pagmamahal. Minamahal lamang nila yung para sa kanila'y katanggap-tanggap. Minamahal lamang nila yung para sa kanila ay siguro katulad nila, o kawangis nila, o siguro ka-level nila, o siguro kasing yaman nila, or kasing ganda nila. I don't know. They only love those whom they like and in some way similar to them. Pero ano sinasabi sa atin dito? We cannot be choosy in loving others. Hindi tayo pwedeng, alam mo, ito lang ang gusto kong mahalin at siya ayaw ko. No? We cannot be choosy in loving others. Bakit? No? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo binigyan tayo ng malinaw na utos kung paano natin dapat tratuhin ang ibang mananampalataya. Okay lang sana kung hindi nagbigay ang Panginoon ng utos kung paano natin dapat tratuhin ang isa't isa. Pero meron. Anong sabi sa John chapter 13 verse 34? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Take note, hindi lang po sinabi ng Panginoon, inuutusan ko kayo bilang Panginoon nyo na magmahalan kayo sa isa't isa. Hindi lang yun eh. Kung makikita nyo dito, binigyan din tayo ng Panginoon ng halimbawa. Sabi niya, kung papaanong minahal ko kayo. At dito, malinaw na tinuturo sa atin ng Panginoon that we cannot be discriminating pagdating sa ating pag-ibig sa iba. We are being commanded here to love all believers indiscriminately. At yun yung pinapaalala ng Apostol Pablo kay Philemon. No? Sinabi niya kung papaanong alam ko na minamahal mo ang lahat
Take note of the word. Lahat ng mga banal o lahat ng mga mananampalataya. And this has very clear implication for us. The Lord chose to love the unlovable. Diba? Nung sinabi ng Panginoon, ibigin yung isa't isa, utos ko, at ibigin yung isa't isa kung papaano ko kayong inibig. No? Dito, ang lino ng implication, di ba? Paano ba nagmahal ang Panginoon? Hindi niya naman minahal yung mga lovable, di ba? Hindi niya naman minahal yung mga sa standard ng tao, acceptable eh. Ang minahal ng Panginoon dito, yung unlovable, He didn't discriminate from the sinners at pinili niya lang yung mga less evil. Hindi. Diba? Hindi, ito siguro less evil, baka 50% evil lang to. Kumpara dun sa isa, 75%, etong ibigin ko. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Diba? He loved the undeserving. Minahal ng Panginoon yung hindi karapat-dapat mahalin. So, anong sinasabi sa atin? Dapat ganun din tayo. Dapat ganun din tayo. We should also do the same. We should love all our fellow believers, though, aminin man natin, some of them are actually difficult to love. Totoo yun di ba? Tao lang tayo, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako minsan nahihirapang ibigin ng taong ito. No? Totoo yun. Yung mga tao tayo na-encounter, maaring sa loob ng iglesia natin o sa ibang iglesia, na parang nahihirapan tayong mahalin sila. Pero ang utos ng Panginoon includes them No? Kasama sila. Though they may be difficult to love, nonetheless, dapat kasama sila sa mga ibigin natin. We should love all believers because the Lord loves all of them. Diba? Kung inibig ng Panginoon lahat ng mananampalataya niya, wala tayong right para maging selective. Diba? Tama ba yan? Kung inibig ng Panginoon lahat Kaya nga niligtas sila ng Panginoon Tayo ngayon, wala tayong right na maging discriminate. Wala tayong right na maging selective. Pero ito pa isa, itong utos ng Panginoon na ibigin natin ang lahat ay hindi lamang po intended para doon sa loob ng church. Kasi baka isipin ng iba ay, okay, sa loob lang naman ng church. Diba tayo-tayo lang naman ito, so iibigin ko lahat. Pero tandaan natin, yung utos ng Panginoon dito sa John 13 ay hindi niya intended para sa loob ng church. The Lord designed this command to have an effect even to those outside the church. Tingnan mo yung sumunod na verse sa 35. John 13:35. Sa pamamagitan nito, ang pag-ibig natin sa isa't isa, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. So, hindi lang pala pang internal benefit yung loving one another. Pero pala itong epekto sa mga hindi Christian sa labas. Those who do not share our faith will recognize that we are indeed Christians, not because of the demonstration of what we know, or theology natin, or doctrines natin, but of how we treat one another. Our loving one another. So, hindi po natin ipinapakilala ang ating identity sa labas sa pamamagitan ng nakasulat sa ating karatula na kami ay nag-hold sa 1689 London Baptist Confession of Faith, na kami ay Calvinists, na kami ay Reformed. Hindi ganun ang pagpapakilala No? Ang pagpapakilala ng church sa mundo, mahal namin ng isa't isa. Kasi minahal din kami ng Panginoon. Kaya si Paul appealed to Philemon to forgive Onesimus because he knows that this is the very loving thing to do. Yung pag-apila ni Pablo kay Philemon, patawarin mo si Onesimo at tanggapin mo siya ulit, yun ang pinakamapagmahal na pwede niyang gawin. No? Yung patawarin ng kapwa niya at tanggapin ito. Pero hindi lang natapos si Pablo dyan sa pag-aapila niya sa kanyang inclusive love. Pangalawa, he also appealed to Philemon's genuine faith. Tingnan yung second part ng verse 5. Sapagkat nabalitaan ko ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Usually, iniisip natin ang pananampalataya ang kinasangkapan ng Diyos para tayo ay maging born again. Diba? Nung napakinggan natin ang Ebanghelyo, naintindihan natin ang panawagan ni Hesukristo, ang pag-aalok niya ng kanyang sarili
Di ba? Sa mga makasalanan. At tinanggap natin ang katotohanan na ito'y tayo na ng palataya. Kaya tayo naligtas. Kaya madalas ang pagkaintindi ng maraming tao sa faith, yung ginamit ng Panginoon para maging Christian ako. Tama naman yun, ano? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo tayo naligtas. Critical yan, no, sa ating pagkaintindi ng Ebanghelyo. But, this is not the only meaning of faith according to Scripture. Pag binasa mo yung Bible, hindi lang po iyan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pagamat mahalaga yan, at basihan yan, ang ating pagkaunawa sa Ebanghelyo, hindi lang yan ang kahulugan. Faith does not only make us Christians. Faith also enables us how to behave as Christians. Ulitin ko po yan. Ang pananampalataya, hindi lang po ginagamit ng Diyos yan para tayo ay maging Kristiyano. Ang pananampalataya din po ay ang siyang ginagamit ng Diyos para bigyan tayo ng kakayahan para mamuhay, kumilos, bilang isang totoong Kristiyano. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul sa verse 6. Idinadalangin ko na ang pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Kristo. Dito tinuturuan tayo ni Pablo na ang pananampalataya ay isa sa mga ginagamit ng Diyos para turuan tayong kumilos. Hindi lang pala tayo naging born again dahil nanampalataya tayo, kundi dahil sa meron tayong pananampalataya, marunong na tayong kumilos ng tama. Marunong na tayong gumawa ng tama. Diba? It is faith that teaches us not only to love others, but also to treat them well. Sabi, sa pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa. Ibig sabihin, kung ikay may pananampalataya, meron kang gagawin. At dapat ang gagawin mo, mabuti. At ang paggawa mo ng mabuti, dapat pakinabang sa iba. Hindi lang para sa iyo sarili, kundi para sa iba. At ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng pinakamabuti para sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat. Ano yung sinabi sa Romans chapter 5 verse 8? Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para mamatay para sa atin. Ginawa ng Diyos kung ano yung pinakamabuti para sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat. So yun yung example natin, di ba? Na kung tayo may pananampalataya sa Diyos, gagayahin natin siya gawin ang pinakamabuti para sa iba, bagamat minsan, ang puso natin parang sinasabing hindi siya karapat-dapat. Pero gagawin mo pa rin. No? Sapagkat yun ang mabuti na ginagawa ng may pananampalataya. But note, that this faith that enables us to do good to others is a result of every good thing that we have because of our union with Christ. Maganda yung translation dun sa Tagalog Filipino version o yung Tagalog Popular version. Ang sabi dito sa verse 6, ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, we can only give to others what we only received from Christ. Magagawa lang natin sa iba yung mabuting bagay na una nating tinanggap mula kay Kristo. Yan ang sinasabi ni Paul dito. Alam natin kung paano ibigin ang iba. Bakit? Sapagkat naranasan natin na ibigin muna ng Panginoon. Tama ba yan? Kaya marunong tayo umibig kasi naranasan nating ibigin ng Diyos. Kaya kaya rin natin na gumawa ng mabuti sa iba. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. We can only give what we receive. Hindi tayo pwedeng magbigay o gumawa para sa ibang tao na hindi naman natin naranasan. Kaya lang natin ibigay sa kanila ang tinanggap niya natin. At itong balanse na ito, yung pagkakaroon ng pagmamahal sa lahat ng mananampalataya at pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ang nagde-define sa isang mature Christian. So para kay Paul, si Philemon is a mature Christian because of his description of him in verse 5. So, it is clear from this verse alone that a mature Christian is one who will not refuse to do what is good for others. Kung tingin mo sa sarili mo, mature Christian ka,
Hindi ka magkakait na gumawa ng mabuti para sa ibang tao. And Paul is challenging Philemon here. Sinasabi niya, okay, Philemon, isa kang mature na Christian. Sina-challenge ngayon siya ni Paul na ipakita mo ang pagiging mature mo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa iba. At paano yung dapat na gawin ni Philemon na mabuti sa iba? Ang patawarin si Onesimo. Nakita mo, ang ganda ng ginamit ni Paul na leverage kay Philemon para himukin siya na patawarin si Onesimo. Sabi niya, ikaw ay mayroong pagmamahal sa lahat ng mananampalataya. Ikaw may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Therefore, gawin mo kung anong pinakamabuti sa iba. Si Onesimo, patawarin mo sa kanyang mga kasalanan. So sila na mga nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, walang karapatan na ipagkait ang pagpapatawad sa iba. Okay? Ulitin natin, sila na mga nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos ay walang karapatan na ipagkait ang pagpapatawad sa iba. Okay? Pangalawa, di lang natin nakita ang practical reasons for forgiveness. Gusto ko rin ipakita sa inyo yung practical operations of forgiveness. Si Pablo, aside from appealing to Philemon on the basis of his love and faith, para sa pagpapatawad, di ba? He added another very important reason kung bakit kailangan niyang patawarin si Onesimo. Ano yun? Sa verse 10 and 11. Ano sabi diyan? Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay pakinabang siya sa iyo at sa akin. Anong sinasabi ni Paul sa verse 10 and 11? Nag-a-appeal si Pablo kay Philemon para kay Onesimo sapagkat si Onesimo ay isa ng mananampalataya ni Jesucristo ngayon. So yun pa yung isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit hindi natin dapat ipagkait ang pagpapatawad sa ating mga kapatid, ang ating pagiging magkatulad sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So perhaps, nung pinadala na ni Pablo, siguro nung nakulong si Onesimo, nagkakilala sila ni Pablo sa loob ng bilangguan, naging born again siya. Pero hindi nagtagal si Onesimo, nung siya ay pinalabas na, nakalaya na, pinabalik siya ni Pablo kay Philemon. At maaaring nung siya ay nagpunta kay Philemon, ay dala-dala niya ang sulat na ito. No? Mula kay Apostol Pablo bilang patotoo, no, na siya ay nagbago na ng tunay. At dito matututunan natin ang isang bagay, no, na ang isang tao, ang pwede lang magbago sa kanya ay ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi po kayang baguhin ng programa ng gobyerno ang isang tao. No, kahit ikulong mo yan. No? Kahit ibilanggo mo ng habang buhay yan. Hindi yan ang tamang paraan para magbago ang isang tao. Wala pong method of education ang pwedeng magbago sa isang tao. Meron tayong tinatawag na values formation program ng government at ang mga paaralan, no, para baguhin ang mga tao. Hindi sapat yan. No? Kahit matapos mo ang napakaraming volume ng values formation sa mga schools, sa mga government agencies, sa mga kapulisan, and so on and so forth, hindi sapat yan para magbago sila. No human innovation can change the human heart. Wala pong tao, wala pong pamamaraan ng tao ang pwede magbago sa puso ng tao. Only God can change the heart of man. How? By replacing it with a new heart. Ang pwede lang magbago sa tao, Diyos. Paano binabago ng Diyos ang tao? Pinapalitan ng puso niya. Hindi kayang gawin ng tao yun. Diba? Hindi kayang baguhin ng tao ang puso ng tao. Siguro sa surgery, meron tinatawag na heart transplant. But it will not change the person. Diba? Hindi naman binabago ng heart transplant ang tao. Diba? Ganun pa rin siya. Siya pa rin yun. Nagbabago lang yung functionality ng katawan niya. Hindi na siya nagkaka-heart attack. Nag-extend ng buhay niya. Pero, kung sino siya at ang kanyang pagkatao, ganun pa rin
A person who has proven to have become a true believer of Jesus, according to Paul, must not just be forgiven, but also loved. Para kay Pablo, pagka isang tao na born again, hindi lang natin siya dapat patawarin kung nagkasala siya sa atin. Dapat ibigin natin siya. No? Dapat mahalin natin siya. Paul loved Onesimus, and he was asking Philemon to do the same. Diba, nung naging born again si Onesimus, sabi ni Paul, napamahal niya sa akin. Kung pwede nga, wag ko na siya ipabalik sa iyo eh. No? Pero hindi, gagawin ko pa rin pabalikin siya sa iyo. Dahil mas kailangan mo siya. Ano sabi sa verse 12? Siya'y aking pinababalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. Si Paul, siguro hindi matagal yung pagkakakilala nila Onesimo kasi very unpleasant din yung circumstances kasi nagkakilala sila sa loob ng bilangguan. Pero probably for that short period of time, napamahal na si Onesimo kay Pablo. Kaya nung pinadala ni Pablo si Onesimo kay Philemon, sabi niya, dala niya na rin yung aking puso. Diba, napamahal na. Na dahil naging mananampalataya si si Onesimo, na dating alipin ni Philemon, minahal na rin siya ni Pablo. So we should do the same. Diba? Kung isang tao nagpakilala siyang born again siya, tatanggapin siya ng iglesia, iibigin siya dapat ng iglesia. Ang buti ng Panginoon, di ba? Dito sa letter na ito, hindi niya lang pinakita sa atin papaano tayo dapat magpatawad, pero tinuruan niya rin tayo kung anong dapat nating gawin pag tayo nagpapatawad. So ano yun? How should we forgive others? Meron po ditong tatlo. Una, pag tayo pala nagpapatawad, it is not coerced. It is not coerced. Hindi sa pilitan. Diba? We see this practical application in verses 8 to 9 ng ating text. Sabi diyan, dahil dito, bagamat kay Kristo ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan, ang sinasabi ni Pablo, meron akong sapat na kapangyarihan bilang apostol para utusan ka na patawarin mo si Onesimo at tanggapin mo siya ulit. Gayunmay, alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo. So hindi iginiit ni Pablo ang kanyang apostolic authority para tanggapin ni Philemon si Onesimo o para patawarin ni Philemon si Onesimo o magbago ang isip niya patungkol dito. Hindi, nakiusap si Pablo. No? Dito, makikita natin na hindi natin pwedeng utusan ng tao na patawarin ang kanyang kapwa. No? Hindi pwedeng utusan ng sino mang tao. Patawarin mo siya. No? Bakit? Kasi they may all fake it eh. Diba? Pag inuutusan natin o pinipuwersa natin ang isang tao na patawarin ang kanyang kapwa, pwede niyang pikein. Real forgiveness is not forced. Yun yung sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul. Ang pagmamahal ay hindi sa pilitan, hindi ito involuntary. Ganun din ang pagpapatawad. It's a voluntary action. We forgive an offender because we want to. Diba? Patatawarin natin ang isang tao kasi gusto natin. At ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa verse 14. Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan kundi ayon sa sarili mong kalooban. So we do not impose truth, but we lovingly persuade Christians to choose and to do what is right. Totoong hindi ipipilit sa isang tao na patawarin niya ang kanyang kapwa, pero hindi niya pwedeng ipagkait. Dapat kusa niyang loob na ibinibigay. Diba? Kusa niyang ipinagkakaloob ang pagpapatawad. Bakit? Sapagkat yun ang tama at mabuti na dapat nating gawin. And besides, forgiveness is a part of the believer's true experience. Naranasan mong patawarin ka ng Diyos, dapat natural sa iyo magpatawad. Diba? Hindi naman pwedeng naranasan mong mapatawad ng Diyos pero ayaw mong magpatawad. Pagka ganun, hindi mo totoong na-experience ang forgiveness ng Diyos. Kasi kung totoong experience mo, natural sa iyo magpatawad. Bagamat hindi ipipilit, kusa mo siyang ibibigay. Diba? Pag humingi ng tawad sa iyo isang kapatid, dapat hindi mo ipagkakait yun. Ibibigay mo siya ng kusa.
Pero hindi lang ito not coerced. Secondly, it involves acceptance. Pag nagpatawad pala tayo ay dapat tatanggapin din natin kung sino siya. Paul may not have coerced Philemon. Hindi pinilit ni Pablo si Philemon na patawarin si Onesimo. Pero mariin niyang inirekomenda sa kanya na patawarin niya si Onesimo at tanggapin siyang muli. Tingnan mo sa verse 17. Kaya't kung ako ay itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. So, ibig sabihin, kasama pala sa ating pagpapatawad ang pagtanggap muli sa Kanya sa ating buhay. Perhaps, at this point, we should ask, bakit naging kumbinsido si Pablo na tatanggapin ni Philemon muli si Onesimo pagkatapos niya itong patawarin? Ang sagot nando sa verse 16. Tingnan nyo, hindi na bilang alipin, kundi higit sa lahat, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo, maging salaman at gayon din sa Panginoon. Anong sinasabi ni Paul sa verse 16? Forgiveness and acceptance are both rooted on the fact that we are all what? Brothers and sisters in the Lord. Kaya tayo handang magpatawad sa humihingi ng tawad at handang tanggapin ang isang pinatawad sapagkat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Diba? Our relationship, hindi lang siya dugo at laman. Ang iniisip ng mga tao, mas matimbang ang kaugnayan ng dugo at laman. At ipagtatanggol ko ang kapatid ko, anak ko, pinsan ko, asawa ko, etc., etc. Pero alam niyo po, ang tinuturo sa atin ng Biblia, mas higit ang relasyon ng mga magkakapatid sa Panginoon. Bakit? Kasi ang kaugnayan natin ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung dugo at laman, di ba? Sa iisang ama at ina. Maayos yun. No? Pero pag tayo nasa loob ng iglesia, huwag natin kakalimutan, mas mabigat ang kaugnayan ng mga magkakapatid sa Panginoon kasi kaya sila naging pamilya ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Mas mabigat na dahilan yun. Diba? Kaya sinasabi ni Apostle Paul, dahil si Onesimo ay Christian na, wala kang ngayong dahilan para hindi siya muling tanggapin. Bakit? Kasi tinanggap na siya ng Panginoon eh. Sino ka? Para hindi siya tanggapin muli. Diba? Kung siya'y totoong naging mananampalataya, at siya'y humihingi ng tawad sa'yo, hindi mo lang siya patatawarin, tatanggapin mo siya ng buo. Bilang kapatid sa Panginoon. Pag tayo po'y nagpatawad ng isang Kristiyano, pinapatawad natin siya dahil mahal natin siya. And we should not find it hard to accept them back. No? Kasi pare-parehas lang tayo nakaranas ng biyaya ng Diyos eh. Walang higit sa atin pagdating sa salvation. No? Kahit nauna ka maging Christian kaysa sa isa, hindi dahilan yun para magmalaki ka na, I'm greater than you. Hindi. Pare-parehas lang tayo. Pantay-pantay lang tayo sa mata ng Panginoon. Therefore, we must treat each other equally. Diba? Dahil pare-parehas lang din tayong tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Number 3 and last, it is not only coerced, it involves acceptance. Third, it requires restitution. It requires restitution. Reconciliation does not only require restoration of broken relationship, but also restoration of something that has been taken away. Ito mahalagang point. Dito sa sulat ni Pablo kay Philemon. In the case of Philemon, Paul requested that everything that Onesimus owes him, be charged to his account. Tingnan niyo po yung verse 18 and 19. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin, pati ang iyong sarili. Ang sinuturo sa atin dito. Dito gumagamit si Paul ng mga terminologies na hiniram sa business world. Diba? Sinasabi lang ni Pablo dito, nababayaran ko ang lahat ng utang ni Onesimo.
Totoong inihimok niya si Pilimon na patawarin si Onesimo sa kanyang kasalanan, di ba? Siya'y tumakas, lumayas, tapos nagnakaw ng pera kay Pilimon. So hinihiling ni Pablo na patawarin ni Pilimon si Onesimo sa kasalanan na yon, di ba? At sa kanyang pagbalik, tanggapin siyang muli bilang kapatid sa Panginoon. Pero, inyo, sabi ni Pablo, hindi natin dapat kalimutan na may utang siya sa iyo. Nakita mo yan? Anong principle ang matututunan natin dapat dito? Kung ang dahilan ng ating conflict sa ating kapatid involves material things, halimbawa pera, nararapat lang na pagka nangyari ang pagpapatawad, bayaran ng utang. Hindi tinuturo sa atin dito, di ba? Sabi ni Pablo, patawarin mo na si Onesimo at tanggapin mo na siya dahil siya ay naging mananampalataya ni Kristo ng buong buo. Pero ang sabi pa rin niya, babayaran ko yung kanyang utang. Diba? Babayaran ko yung kanyang utang. In other words, hindi po tayo nagpa-practice ng forgive and forget. Ano ibig sabihin? Hindi po tayo nagpa-practice ng forgive then forget the obligation. Na? Totoo, may pagpapatawad sa mga nagsisisi, tatanggapin natin sila, pero kung merong involved na any material thing, we must give them back. No? Ibalik natin. We must all the more be motivated to return what we owe after the offended party has graciously dispensed forgiveness to us. Di ba mas nakakahiya? Pinatawad ka na nga sa kasalanan mo. Di ba? Ano ba ibig sabihin nun? Burado na rin yung utang mo? Hindi. Matatawarin ka niya, pero dapat mo pa rin ibalik ang obligasyon mo sa kanya. I think we can apply this principle also on matters other than material things. Halimbawa, trust. Diba madalas pagka may conflict, nag-away, yung mawala yung trust. Diba naapektuhan yung trust. Trust is something we lose when another Christian betrays us. But even in this case, we must not refuse to forgive kung humihingi sila ng tawad. And along with reconciliation is the restoration of trust. Hindi po tayo dapat tumulad sa mundo. Anong paniniwala ng mundo? Pagka nasira ang pagtitiwala, hindi na pwedeng maibalik pa. Yun ay turo ng mundo. Pero hindi turo ng Biblia. Ulitin ko ha. Tinuturo ng mundo, pag ang tao gumawa sa atin ng kasalanan, binitray tayo, ninakawan tayo, and so on and so forth, wala ang trust natin sa kanya, we are not obligated to trust that person again anymore. No. We must reject worldly views about forgiveness that only encourages pretense. Pag nagpatawad po tayo, we do not merely pretend na gusto na ulit natin yung tao na yon. Hindi tayo nagpe-pretend. Pag nagpatawad tayo, totoong tatanggapin natin siyang muli. Bakit? Tandaan natin, kasama sa Christian discipleship, yung tinatawag na self-denial. Diba? Hindi po nawawala yon. Yung self-denial, we deny ourselves of a delusional right that we cannot trust the person again. I-deny natin sa sarili natin yon na hindi ko na siya gusto at kayang patawarin. No, dahil matindi yung ginawa niya sa aking kasalanan. Kung hindi ka Christian, pwede mong idahilan yon. Pero kung Christian ka, nangingibabaw yung self-denial na I will deny myself, diba? Of thinking na hindi ko na siya kayang pagtiwalaan ulit. Hindi ito yung forgiveness, no, na tinuturo sa atin ng Biblia. God forgave us and accepted us, which also means that through Christ, we receive God's trust back. Kung tayo po ay pinatawad ng Diyos at tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ibig sabihin, ngayon ay pinagtitiwalaan na muli tayo ng Diyos. Tandaan natin yun. Mas matindi ang kaso natin laban sa Diyos. Kung ikukumpara sa kaso ng iba laban sa atin. Ba? Dahil kung tutuusin, ang kaso natin laban sa Diyos, isa lang ang parusa. Kamatayan. Na walang hanggan. No? Pero nagawa pa rin ng Diyos na tayo patawarin at tanggapin dahil kay Kristo. At nung tayo tinanggap at patawarin ng Diyos, pinagkatiwalaan din tayo ulit ng Diyos. Di ba? Tinawag nga niya tayo ulit na anak .
Di ba? Naging anak nga tayo ng Diyos, bagamat kaaway niya na tayo. Bakit nagbago yon? No? Dahil pinatawad tayo ng Diyos at tinanggap niya tayong muli. At ito yung mabuting balita sa pagtatapos. Diba? Pinapatawad tayo ng Diyos na hindi siya napipilitan. In fact, He said na kung tayo hihingi ng tawad sa Kanya, 1 John 1:9, di ba? Ano sabi? He will be willing to forgive us. Ang Diyos hindi pinipilit na magpatawad. Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, binibigay niya yun. No? At walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Siguro maaaring iba iniisip na kagawa ko ng isang kasalanan na hindi na kayang patawarin ng Diyos. Therefore, hindi na ako katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi niya na ako papapasukin sa kanyang kaharian. Hindi. No? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. The only thing that God waits for, alam niyo kung ano? Yung pusang loob mong paghingi ng tawad sa Kanya. At paglapit sa Kanya. At pag nangyari yun, patatawarin ka niya. Diba? Hindi lang yan. It is through Christ that a sinner is forgiven. Sabi sa Ephesians 4:32, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So kaya tayong patawarin ng Diyos dahil kay Kristo. Diba? No one can come to God without Christ. This means that only those who come to God through Christ can be forgiven. So hindi ka naman patatawarin ng Diyos kung wala si Kristo. Kaya kailangan lumapit ka kay Kristo at sa pamamagitan niya, humingi ka ng tawad sa Diyos Ama. At sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang kamatayan, nawala yung poot ng Diyos sa atin. Diba? Kaya kung hindi natin lalagay ang pananampalataya natin kay Kristo at dun sa ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, we cannot be forgiven and accepted by God. Pero anong panawagan ng gospel? Come to me, di ba? And I will give you rest. Lumapit kayo. Paano mo ma-experience ang rest kung hindi ka lumalapit? Paano ma-experience ang forgiveness kung ayaw mo lumapit sa Diyos? Paano mo mararamdaman yung tatanggapin ka ng Diyos kung hindi ka lumalapit sa Kanya? So the first thing that a sinner must do is to come before the Lord and He will accept you. Tandaan natin dito sa letter na ito, binayaran ni Pablo lahat ng utang ni Onesimo kay Filemon. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Binayaran ng Panginoon lahat ng utang natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Imagine, binayaran ng Panginoon yung utang natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad niya gamit ang kanyang sariling buhay. Kaya itong dahilan kung bakit kaya tayong tanggapin ng Diyos kung tayo lalapit sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito ang exclusive na offer ng gospel sa iyo ngayon. It is only the gospel that offers this to sinners. Ang ebanghelyo na ito ang napapakinggan mo ngayon. Kung gusto mo maranasan ang totoong pagpapatawad ng Diyos at pagtanggap ng Diyos sa iyo, hindi mahalaga yung tinanggap mo ang Diyos eh. No? Ang mahalaga, tanggapin ka ng Diyos. Lumapit ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Come to Him now and ask Him to make all of this real in your life today. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang ito na aming pong pinagbulay-bulayan mula sa sulat ni Apostol Pablo kay Filemon. Na nakikita namin dito maraming mga praktikal na mga prinsipyo na maaring nalilimutan na namin na dapat namin gawin. Lalo na sa usapin ng pagpapatawad. Kaya naming magpatawad sapagkat tinanggap namin ang pagpapatawad ninyo. Kaya kaya rin naman namin itong ibigay sa iba. And we are not in the right na sabihin na we can deny forgiveness to others. No, we cannot. Kami mga nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos at may pananampalataya ngayon dahil kay Kristo, kayang gumawa ng mabuti sa iba. At ang isa sa mga pinakamabuting pwedeng gawin namin sa iba, ang patawarin sila sa aming mga kasalanan at tanggapin silang muli sa aming buhay. Dalayan po namin, O Diyos, na tulungan mo kaming gawin ang mga mahihirap na prinsipyong ito sa buhay. Hindi namin kaya kung sa sarili lang namin, pero inilagay niyo po ito sa inyong banal na aklat sapagkat tutulungan mo kami na gawin ang mga bagay na ito.
na ayon sa inyong kalooban. Gusto namin bigyan ka ng kaluwalhatian at magagawa lang namin ito kung susundin namin ang inyong utos. Lahat ay tidalangin namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.